Ka-enjoy kung bago ka pa lang sa channel na ito. Manglambing po kami sa iyo na i-subscribe ang aming channel para masundan nyo pa ang mga videos na aming gagawin. Dahil pangako namin lahat ng aming makitang mga maganda ipapakita namin sa inyo, at lahat ng kwento sa ating kasaysayan pag-usapan natin sa channel na ito. Sana ma-enjoy mo to. Good afternoon mga ka-enjoy, good afternoon Philippines, and good afternoon sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Ngayon habang magta-travel tayo, pag-usapan natin tong naipasa na batas sa Pilipinas na napakaganda. Ito sana yung solusyon sa problema natin sa kakulangan sa pagkain, lalo na sa bigas. Ang Republic Act number 6657 na pinirmahan ni Presidente Cory Aquino noong June 10, 1988, o ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. An act instituting a comprehensive agrarian reform program to promote social justice and industrialization, providing the mechanism for its implementation and for other purposes. Ang ganda ng batas na ito dahil ang batas na ito kinopya natin sa Japan. Ang Japan, nung naipatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Program, yumaman yung bansa nila, pati yung mga tao, mga farmers at saka mga negosyante, dahil nga ito sa pag-convert nila ng industrialization. Naging industrialized country ang Japan. Nakapanghinayang lang dahil ang batas na ito nagkaroon ng mga butas o may mga flaws. Ito yung section 2 niya. Declaration of Principles and Policies. It is the policy of the state to pursue a comprehensive agrarian reform program, CARP. The welfare of the landless farmer and farm worker will receive the highest consideration to promote social justice and to move the nation sound rural development and industrialization and the establishment of owner cultivatorship of economic size farm as the basis of Philippine agriculture. Ito yung isang pamilya magkaroon lamang ng lupa na tamang-tama lang sa kanyang pamilya, o tinatawag na economic size farm. Mula nung kay President Ferdinand Marcos Sr., ano ito? 7 hectares. Dito sa CARP, naging 5 hectares na lang. Ang isang pamilya, ang sakahin niya 5 hectares. Ito yung tinatawag na economic size farm. Pwede na sa isang pamilya. Ito yung batas na pinaganda ang land reform, o ito yung pinaganda ng LAD, yung Land Acquisition and Distribution, sa kapanahonan ni Quezon at saka ni Magsaysay. Ang programa ito napakaganda dahil pantay-pantay sana ang mga Pilipino na mga magsasaka na kumita. Kaya nga nalagay dito na for social justice. Tapos ang plano ng gobyerno dapat dito, yung mga landowners
nababayaran ng gobyerno mag-convert to industrialization. Kaya lang hindi ito nangyari dahil hindi ata natulungan ng gobyerno yung mga tao, yung mga landowners, hindi nabigyan ng mga idea, hindi natulungan paano mag-convert sa industrialization. Itong naging problema dito. Ituloy natin yung purpose ng batas na ito. To this end, a more equitable distribution and ownership of land with due regards to the rights of the landowners to just compensation to the ecological needs of the nation shall be undertaken to provide farmers and farm workers with the opportunity to enhance their dignity and improve quality of their lives through greater productivity of agricultural land. Ang ganda ng laman ng batas. Dahil dito, natutulungan ang mga farm workers at saka farmers na ma-improve yung buhay nila. At the same time, tumaas yung production ng agricultural land. Ito yung mga dahilan na hindi tayo magkukulang sa pagkain. Kaya naman naging food insufficient tayo dahil hindi napatupad ng tama ang batas na ito. Kung naipatupad ng tama ang batas na ito, hindi magkaganito ang bansa natin. Dahil sa lawak ng lupain ng Pilipinas, kung ito lahat na taniman ng mga totoong farmers, marami sa ng production ng rice, lahat ng product sa Pilipinas sa farm, mayroon tayo. Hindi tayo maging food insufficient. Kaya lang, ang batas na ito may flaws. Ito yung tinatawag na butas sa batas. Tuloy natin. The Agrarian Reform Program is founded on the right of the farmers and regular farm workers who are landless to own directly or collectively the lands, detail, or in case of other farm workers to receive a just share of the fruits thereof. Dito nagka-problema. Itong in case of other farms worker to receive a just share of the fruits thereof. Ito yung ginamit ng ibang mga hacienda, mga landowners, na pinahirapan na yung mga farm workers at saka mga farmers. Ito yung nangyari sa Hacienda Luisita. Ginawa nilang incorporators yung mga farm workers nila, kasamang nagmamay-ari sa lupa. Ang problema dito, hindi naman nila kinultivate yung lupa. Wala namang problema sa kanila dahil mayaman naman sila. Ang may problema dito, yung mga workers, yung mga farmers, dahil pag hindi na-cultivate yung lupa, walang production, wala silang makakain. Umaasa sila doon sa share nila. Wala namang maging share dahil hindi nga sinaka itong lupa, nakasali sila or incorporator sila. Nung mangyari ang problema sa Hacienda Luisita, marami ang mga landlords na parang ginaya itong sistema ng Luisita. Ayaw nila i-share yung lupa nila. Gagawin nilang dahilan, yung Hacienda Luisita nga hindi na ibigay. Ibigay mo ng Hacienda Luisita bago tong sa amin. Parang ganun ang nangyayari. Dahil sa clause na ito, hindi na patupad ng tama ang CARP. Kaya inabutan na lang ng pagkatapos ng batas dahil ang implementation na ito 20 years. Sa kapanahon na ni Cory Aquino, nakapag-distribute sila
nasa 30% lang yata. Panahon naman ni Fidel Ramos, naipatuloy ito dahil gumawa ng version dito na mas productive o mas mapadali ang land distribution kung may mga grupo ng mga farmers na katulong sa agrarian reform sa DAR mag-initiate sa batas na ito. Ang ginawa ng mga farmers nun, gumawa ng mga association, tapos yung pinistuhan nila parang ang tawag nun petition, tapos pinaluapan na lang ng Department of Agrarian Reform, yun, na-release ang lupa. Kaya lang marami dito na may malawak na lupain, mga landlords nakapwesto sa poder sa gobyerno, gobernador, mga mayor, congressman, senador. Pag may grupo na posisyon sa lupa nila, magpadala ng tag-dalawang 6x na sundalo, ano ba namang ilaban dun sa mga farmers na ang bit-bit itak panglinis sa damo? Haarasin ng mga sundalo, kawawa, dahil yun nga sinasabing hindi may patupad ng tama ng Department of Agrarian Reform. Hindi lahat ng agricultural land napakinabangan sa batas na ito. Kung ito sana na ipatupad ng tama, wala itong mga plus, itong sinasabi dito na in case of other farm workers to receive a just share of the fruits thereof. Ito ang naging problema dito eh. Dapat wala ito. Dapat pag sinabing land acquisition and distribution, lahat ng agricultural land o mga tinatawag na communal land, mga reforestation area na pwedeng gawing farm, dapat binigay ito sa mga farmers lahat. Lahat sana ng mga agricultural land napakinabangan natin. Hanggang ngayon sana ang daming production natin, lalo na sa mga palayan. Ituloy natin yung batas. The state shall apply the principles of agrarian reform or stewardship whenever applicable in accordance with the law in the disposition or utilization of the natural resources, including lands of public domain under lease or concession suitable for agriculture, subject to prior rights, homestead rights or small settlers, and the rights of indigenous communities to their ancestral land. Ito yung mga lupa ng DNR na under concession, yung mga mining, laging concession ng araw na mga patag na pwedeng sakahin, mga lupa ng gobyerno na nirentahan ng mga business farmers, at saka yung mga tinatawag na public domain, yung nga sinasabing mga lupa ng gobyerno na hindi pa naibigay sa mga tao. Dito din ang tinatawag na ancestral land, yung dineclare ng gobyerno na itong kabundukan na ito, mula dito hanggang sa dulo ng kabundukan na yan, ancestral domain, yung para sa mga
kapatid nating indigenous people. Mayroon kasi dyan mga area na public domain of ancestral land na pwedeng sakahin, kasama dito sa CARP na ito. Ang problema dito, dahil na-declare nga siya na ancestral land, pinaglaban ito ng mga katutubo nating mga kapatid. Ito yung naging problema sa Mindanao. Hindi ayaw bibitawan ng mga katutubo dahil ang sabi nila, ancestral domain ito. Amin ito. Pero kasama yan, kasama sa batas na ito, yung Comprehensive Agrarian Reform Program. Maraming nangyaring kaguluhan sa Mindanao hanggang ngayon dahil sa ancestral land na ito, na inangkin na talaga ng mga katutubo kasi sabi nila ancestral land ito. Pero kasama ito sa CARP. Pwedeng gamitin ito ng gobyerno basta suitable for agriculture. Ito yung kasama sa mga sa batas na ito na hindi rin naipatupad. Ito naman yung karugtong sa batas na ito. The state shall provide incentives to landowners to invest the proceeds of the Agrarian Reform Program to promote industrialization, employment and privatization of public sector enterprises. Financial instrument used as payment for lands shall contain features that shall enhance, negotiable and acceptable in the marketplace. Ito yung hindi rin nagawa ng gobyerno, yung pagbigay ng incentives doon sa mga landowners na nag-share sa kanilang mga lupa. Yung mga landowners na malaki ang lupa, nag-share doon sa mga farmers na walang lupa. Dapat bibigyan ng incentives ng gobyerno ito para makapag-umpisa ng industrialization business. Kukuha ang gobyerno, mag-privatize sa mga public sector enterprise, yung mga mga GOCC natin, government owned corporation, i-privatize para gamitin, ibibigay dun sa mga landowners as incentives para makapag-umpisa sila sa industrialization. Ang ganda ng laman ng batas na ito, kaya lang hindi napatupad ng tama ng gobyerno. Napatupad ng DAR yung pag-distribute, pero hindi lahat. Itong itong pagpatupad ng industrialization, hindi talaga nagawa. Sa Japan kasi, ang mga tao nung mga landowners binayaran ng gobyerno, agad-agad sila nagtayo ng industrialization. Kaya naging industrialized country sila. Nag-convert sila ng mga factory, mga iba-ibang negosyo. Kaya marami sa kanilang yumaman. Siyempre, pag maraming tao ang yumaman, tataas din ang ekonomiya, pati ang bansa yayaman. Ganun po ang nangyari. Kaya nakapanghinayang na mayroon tayong napakagandang batas, copyright natin sa Japan, kasi nakita natin Japan nagsaksis sa batas na ito. Kaya lang hindi natin pinag-isipan paano ipatupad ang napakagandang batas. Ngayon nasadlak tayo sa napakalaking problema. Naging food insufficient na tayo. Tinalo na natin ang China. Number 1 na tayo, number 1 importer of rice. Ganun po ang nangyari. Kung itong Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP na ipatupad ng tama
walang mga butas na sinama dito. Alam naman natin bakit may butas ito. Dahil ang gumawa ng mga batas na ito, ang dami ding lupa, di ba? Ganun tayo sa Pilipinas. Ngayon, kung uulitin ito, kung may panahon pa na uulitin o ipatupad ng tama ito, may chance pa. Ang dami pang lupa na hindi nasaka. Sa pag-ikot-ikot ko, norte, sa Luzon lang, maliban sa Mindanao, kasi mas active ang farm sa Mindanao. Dito sa Luzon, ang dami pang lupa na bakante na mapakinabangan sana magkaroon ng production para sa pagkain natin. Hindi nangyari ito. Kaya sana sa susunod na mga congressman, mga senador, mapag-isipan ito kung may pag-asa pa ba na magpatupad uli ng land reform, o sinong presidente na magka-interes paano ayusin ang land reform sa bansa, o agrarian reform na, tatawagin nating agrarian reform, kasi para ito sa agrikultura, hindi lang para sa lupa, kundi agrarian reform program na siya para sa agrarian o sa kabuhang land cultivation, ganun po. O hanggang dito lang muna tayo sa carp, dahil marami pang pinanggalingan ng problema natin, pero itong carp sana nakakatulong ito. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aming channel. Abangan nyo mga susunod nating mga pagtuklas ng history na kapaki-pakinabang sana ngayon, na sana papasok sa utak ng mga bata ito, na pagdating ng araw malalaman nilang dapat hindi na gagawin ito, maggawa na tayo ng panibagong batas, o ibalik natin yung mga magandang batas noon na pwede sanang mapakinabangan. Okay po, God bless and more power. Mga ka-enjoy, yung dinaanan natin ang kabuuhan ng Villar City mula sa Alabang hanggang dito sa Paliparan sa Dasmariñas. Maraming salamat po.